Isang masayang araw po sa inyong lahat. Welcome back sa mga minamahal nating tagapanood. Magpatuloy lang po kayong mag-like at mag-comment and mag-share. At kung hindi pa kayo nagsusubscribe, mag-subscribe na po kayo para dito po sa ating channel ay lagi kayong updated. At ilang bagay po ang mga pag-uusapan natin. Una, yung rivalry ni Vice President Sara Duterte at ni Jinky Luistro. Marami pong nakapansin na netizen, ano? Yung ini-impeach po si Vice President. Yung nang i-impeach si Jinky Luistro. Pero kung inyong papansinin, at ito'y napansin na nga ng marami, na yung ini-impeach, siya pa yung fresh na fresh yung aura. Sariwang-sariwa baga. Yung nang i-impeach, siya yung stress na stress ang pagmumuka. Parang baliktad, ano? Ayun po ang napansin ng mga netizen eh. Ito talaga mga kababayan natin. Marami, matatalas po ang mga mata at pang-amoy niyan eh. Ayan po ang medyo bibigyan natin ng kaunting halaga. Although ito'y for entertainment purpose only, no? Pero mas maganda na rin, ano, na pag-usapan natin yan. At dito po sa negative 27 ang trust rating na lang ng ating Pangulong si Bongbong Marcos. Nako, lagapak at sumadsad ang pagmumuka. Talagang ano na po ito, pang-ayaw na. Pang-ayaw na po si Bongbong Marcos. Wala na. Hindi na pinagkakatiwalaan ng taong bayan. At dito po sa kanilang unang witness na si Kalilong, aba, ang dami palang kaso nito. Ha? Napakabibigat na kaso. Isa kang NBI agent, ikaw ay miyembro ng ating pamahalaan, ikaw ay alagad ng pamahalaan, tapos bakit ganun? Ikaw yung nag-iimbestiga, tad-tad ka pala ng kaso. Tignan mo nga naman yung mga kinukuha ng mga sindikatong witness, no? Yung mga kinukuha ng sindikatong witness nila, may mga kaso eh. O yan, alam nyo na. So, sabi ko sa inyo nung nakaraan, ito'y tanim witness lamang eh. Si Kalilong. So, umpisahan po natin kay Luistro versus Zimmerman Duterte. Kitang-kita naman po eh. Ha? Yung ini-impeach na si Vice President Sara Duterte, abay, parang pinkish na pinkish ang pagkasariwa ng aura. At mukhang medyo nagbawas pa ng ng timbang si BP Sara. Unlike dito po sa ini-impeach, yung pagmumuka talaga niya talaga namang stress na stress. Ang dami pong nakapansin. May lumulobo pang something dito. Kumbaga sa tilapia, ito po'y tilapyang bilasa na hindi mo na pwedeng sabawan eh. Kasi pag sinabawan mo yan, unang-una, yung moist niya, di ba, uusok yan. Yun yung maaamoy mo. Hindi na maganda ang amoy nun. Pag hindi na sariwa, pag bilasa na tilapia na. At yung lasa nun, yung sabaw ng lasa ng sabaw, mapaklat, mapapait-pait na ng konti. Ganun na po magiging lasa nun. So, hindi na siya pang sabaw. Dapat lang sa kanyang luto, kung isang tilapyang bilasa, pamprito na lang. Yung tutustahin mo. Para hindi mo na malasahan yung anta at hindi mo na maamoy. Ganun po yung tilapyang bilasa eh. Ikaw yung nang i-impeach, pero parang ang gulo-gulo ng buhay mo. Nananalamin sa pagmumuka mo. Hindi ba dapat ikaw nag-i-impeach? Dapat maganda yung tulog mo. Hindi ka stress. Dapat maganda yung aura mo. At si Vice President, siya yung dapat hindi makatulog. No? Diba? Siya yung stress dahil sa kasong pinagdadaanan niya.
Ang nangyayari, kitang-kita mo ang stress ni Jinky sa kanyang pagmumuka. Dahil, iniisip niya siguro na dapat ma-impeach ko si BP Sara. Dapat, hindi siya makapaglahok sa 2028 election. Dahil kapag umabot siya sa eleksyon ng 2028 at nanalo siya, tiyak, kakalkalin ang kaso mo sa flood control. May utang ka pa ron na 8 million. At mayroon pang kaso yan, si Luis Tro, yung ilaw sa sa mga kalye, yung cat's eye, na balita yan sa News 5. Nung naungkat yung anomalya dyan sa cat's eye, sa lugar niya, na siya ang proponent, alam nyo ginawa, binaklas. Pinagbabaklas. O ano na nangyari sa pondo? Napaghatian na ng proponent, yung may tawag doon, yung SOP na 25%. Sa kanya napunta yun. O yung pondong napunta sa kontraktor. Asa na? Nawaldas. Yun ang paglulustay na tinatawag. Kaya siguro stress na stress. Sa una pa lang. Kitang-kitang stress siya. Yun ang iniisip niya. Doon siya nag-aalala na kailangan ma-impeach niya si BP Sara. Dahil kapag nagkataon, naging presidente yan sa 2028, isa siya sa pangunahang listahan na makukulong. Sigurado yan. Diyan mo makikita, no? Yung mga taong nagsisinungaling, makikita mo sa pagmumuka nagre-reflect. Hindi kagaya ni BP Sara, pinkish na pinkish yung aura, bagong hairstyle pa, at saka mukhang mabango, no? Yun yung mga pwedeng sabawan. Manamis-namis po ang lasa ng sabaw. Opo, oo. Sariwang isda Diba? Yun po ang magandang sabawan. Si Jinky, pang tostadong prito na lang. Ayan po ang nangyayari, no? Yung mga putik na ibinabato kay BP Sara, tumatalbog sa pagmumuka nila yung putik, no? Nagbubumarang, bumabalik sa kanila yung mga paninira kay BP Sara. So, kaya, ayan, napansin ng netizen. Okay, iwan na natin yung topic na yan. Doon tayo kay Bongbong Marcos. Negative 27 na lang po ang survey ng Publicus Asia. Bakit po naging negative 27? Ang kanyang disapproval ay 50%. Ang kanyang approval naman is 23%. So, disapprove minus approve, 50 ang kanyang disapprove, 23 ang approve. So, 50 minus 23, that is negative 27. So, pababa ng pababa ang hindi o ang bilang ng hindi na naniniwala kay Bongbong Marcos. So, kung iisipin na naman natin, si Vice President Sara Duterte, ini-impeach nila dahil mayroon daw itong sinasabing betrayal of public trust. Kumbaga, betrayal of public trust. So, may trust na naman. Ang trust rating po ni BP Sara, ang siyang pinakamataas sa lahat po ng matataas na opisyal ng pamahalaan. Mas mataas pa siya sa presidente, di hamak dahil negative na Mataas yung survey niya kaysa sa Senate President, sa House of Speaker, o sa Speaker of the House, sa Chief Justice ng Supreme Court. Siya po yung mas pinakamataas pagdating sa trust and approval rating. Pero meron siyang kaso na public betrayal of public trust. Hindi mo talaga mapagtiwalaan itong impeachment laban kay BP Sara. Yan yung mga katanungan na iniiwasan ng media. Ang pinopost ba naman ng ABS-CBN, ang lagi nilang
kinukuha yung mga sinasabi ng nasa prosecution. Nagwagi daw, panalo daw ang prosecution sa unang inilatag nilang witness. Panalo daw. Yun lagi yung kinukuha ng ABS-CBN. Kasi lagi kong pinapansin yan. Yung ABS-CBN Talagang masasabi natin na itong ABS-CBN ay anti-Duterte. So, wala na rin pong wala na rin pong nagtitiwala dyan sa ABS-CBN. So, lipat na po tayo dito kay Kalilog. Ito pa lang si Kalilog, according kay Attorney Vic Rodriguez, ayan no, kadami pong kaso. Si Agent John Mart S. Kalilong, Kalilong pala, hindi Kalilog. Kalilong, yung nagpapanggap na expert, ay nahaharap sa patong-patong na kaso. Ang kaso niya ay hindi biro-biro. Ito, una, arbitrary detention. Kalawa, delaying release. Pangatlo, search warrants maliciously obtained and abused in the service of those legally obtained. Searching domicile without witness, falsification by public officer, employee, or notary, or ecclesiastical minister, perjury, robbery, extortion, and theft. Etong theft, pagnanakaw, magnanakaw pala itong si Kalilong. Ang daming kaso. So, ito yung pattern na naman, no? Dumadampot sila ng mga witness na maraming kaso kagaya ni Madriaga. Yung mga nangangailangan ng tulong, yung alam nilang kakapit sa patalim, eto, madaling mapasunod ito. Madaling mapasunod. Pero ano nangyari kay Kalilong? Dapat ang kanyang conclusion na ito ay serious threat according sa investigasyon. Pero, hinarap lang siya ni Senator Cayetano. Napaamin na siya na ito ay isang kondisyon. Pero, sa bandang huli, kumambyo siya, ito ay serious threat. Dahil sabi, no joke, no joke. Pero sinabi mo na, ito ay conditional threat At ikaw ay hindi expert. Ikaw lang ay isang, anong tawag doon? Ikaw lang ay isang tawag nito? Prominent. Prominent ba yun? Ano ba tawag no? Ako, nakakalimutan ko. Basta ganon, yung meron lang siyang kakayahan. Hindi siya expert. Meron lang siyang kakayahan. So ito, kitang-kita nyo yung pattern na ginagawa ng administrasyong sindikatong ito. Yung kinukuha nilang mga witness ay may mga matinding pangangailangan. Dahil matindi ang pangangailangan, maraming kaso na dapat ma-dismiss, magpapaalila sa sindikato at lahat ng utos ng ipapagawa ay gagawin alang-alang lang sa kanyang kalayaan. Walang iniwan ito sa mga naghudas. Kay Joel Villanueva saka kay Chis Escudero. Pero maraming nakakapuna kay Chis Escudero na so far impartial yung kanyang mga ruling. Impartial po. So far, patas. Wala pa tayong ayokong iangat agad si Chis kasi hindi pa natin alam yung boto niya. At matagal pa tong impeachment. Pero so far, okay naman yung ruling niya. Hindi ko alam kung nagsisisi
Nagsisisi si Lacson at si Soto. Bakit ba si Cheese ang inelect natin na presiding officer? Doon pa lang sa kanyang opening statement, kumbaga, winelding niya, kailangan 16 votes to convict BP Sara. Hindi sila nag-object. Kinabukasan, tumayo si Lacson at nilinaw niya yung statement ni Chis Escudero tungkol sa boto, yung bilang ng boto, 16 votes. Yan ba ay ruling na? Ako po, nung nag-ruling ako, sinabi ko 16 votes, wala naman nag-object. So, parang naisahan sila ni Chis Escudero. So, ito yung gusto kong i-share sa inyo. Kasi, noong lumipat sila, at naging majority yan, sila Soto, naging majority, nakuha nila ang Senate presidency. Noong lumipat si Cheese at si Joel Villanueva, ang iniisip ko, baka package na ito. Kasama na ito sa impeachment. Yun din ang tingin ng ng iba na 13 sila. Ibig sabihin 13 silang boboto to convict Vice President Sara. So yan ang iniisip. Pero napag-alaman ko, na-realize ko na siguro yung paglipat nila para lang makuha yung majority. Para lang mapagtakpan ang flood control. Hanggang dun lang. Hindi kasama yung impeachment. Kasi yung sinasabi ko nakaraan, mukhang package na baka kasama na yan sa impeachment. Dito po sa nakikita natin, itong majority na 13, mukhang hindi lahat yan iboboto para i-impeach si BP Sara. Yun po yung nakita ng mga kagaya nating DDS. So parang hindi nga pa rin natin masabi, maaga pa naman at wala pa talaga yung botohan. Malalaman lang natin yan kapag nagbotohan na, maaring ma-surprise tayo. What? Ito si ganito, bumoto ng ganyan. Diba? Doon lang natin malalaman talaga. Pero as of now, okay naman yung ruling ni Chis Escudero at mukhang nagsisisi si Lacson at si Soto kung bakit si Chis dapat pala si Kiko na lang. Tiyak doon pa lang sa pag-object ng prosecution, baka sinustain na ng sinustain. Overrule lang ruling ni Chis Escudero. Ganun din naman sa defense, pero may isang sustain. Kaya talo yung talo yung prosecution dito sa unang witness na si Kalilong. At yan, napag-alaman natin, ang dami palang kaso. Kumbaga, anong tawag nito? Nagmayabang pa na hindi naman niya sinabing expert siya, pero sa sa pagpapaliwanag niya at sa tulong ni Kiko, ni Bam Aquino, sa pagtatanong, saan ka ba nag-aral? May international level ka ba na pinag-aralan? Meron po, sumagot si Kalilong. Yan yung gusto ko sabihin, meron lang daw na international o foreigner na nag-conduct ng training for 2 weeks. At yung international, parang 1 day lang. Alam nyo yung ginagawa ni Kiko? No? Niloloko kayo talinuhan nyo lang, malalaman nyo. Niloloko lang kayo ni Kiko. Lalo na si Risa Hontiveros. So ayan, yan po yung witness nila na tad-tad pala ng kaso. Patong-patong ang kaso at mabibigat pa. Mabibigat pa yung ibang kaso. Pero inyo, theft, extortion, robbery. Meron pang perjury, falsification. Talagang sindikato itong tama nga naman. Yung kinukuha nilang witness,
nasa loob din ng sindikato. So, yan lamang po sa ngayon ang ating topic. Huwag po ninyong kalilimutan, dapat tuloy-tuloy lang po ang pagpindot ng like, comment, mag-comment po kayo at atin naman yung babasahin at kung mabasa natin, magre-reply tayo. At huwag kalilimutan din na mag-share. I-share nyo po ang video ito. At kung hindi pa kayo nagsusubscribe, mag-subscribe lang po kayo para lagi kayong updated dito po sa inilalabas nating video sa ating channel. See you next time. Bye-bye.